Hello, hello, Taurus Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong comprehensive, detalyado at hindi bitin na August bonus reading para sa inyong pera and career. So Taurus, sit down, relax, and enjoy our reading. Kwentuhan lang tayo, pag-usapan natin kung ano lalamanin ng inyong kapalaran pagdating sa inyong kaperahan at karera para sa buwan ng Agosto. So, use your intuition na para makuha mo yung para sa iyo talaga, Taurus, this month. Okay? So, meron pa tayong isang tanong, isang sagot portion later. So, kung Taurus, meron ka pang malakasang isang tanong, you can ask that to me at the end of our reading. Pero sa isip lang ha, wag mong isusulat sa baba, sa isip lang. Sekreto lang natin yung question mo na yan. And we will answer that later. Okay? So, Taurus, thank you again for all of your donations po ha. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads. Thank you again for your generosity and kindness. Yan lang po yung tanging paraan kasi para supportahan niyo po ako every time na meron po tayong free reading for Taurus. So, thank you again from the bottom of my heart. Thank you for that skipping the ads. So Taurus, ano naghihintay sa inyo para sa Agosto, pera and career? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Six of Pentacles. Beautiful. In the area of what you want, you have the Emperor card. In the area of what you need, you have the Two of Cups. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Knight of Swords. Lovely. In the area of your near future, you have the King of Swords. Beautiful. In the area of your challenge for the month, you have the King of Pentacles. Yes, yes, yes. In the area of your fortune, you have the Queen of Wands. Beautiful. Napakaganda. In the area of your challenge, divine messages for the month, you have the Fool card. Yes, napakaganda. At ang outcome for the month, bago tayo tumulay ng September, ano kaya ito? Mamaya, sabay-sabay ito siyang bubuksan. So bago tin basahin in a very comprehensive way ang mga cards mo this month, Taurus, para sa aspetong pera and career, alamin mo natin kung ano lingering energy in your background. You have the Nine of Swords. Okay, ngayong buwan na ito, marami kang mga alalahanin, worry and stress na hindi mo mabitaw-bitawan. Ano, Taurus? It's either kasi baka unsure ka o hindi pa sa'yo clear. So parang sabi ng spirits mo, para malinawan ka, dapat mo daw tanungin o dapat daw kausapin. Dapat daw kunin yung sigurista ka sa mga bagay-bagay. Hindi yung naiiwanan ka nakabitin o naiiwanan kang clueless sa mga bagay-bagay para mawala ng mga worry and stress mo pagdating sa pera at career mo. Nakita ko na you're just asking for, I'm hearing parang meron kang hinihingi o hinihintay na kabayaran for something that you did in the past. Whether yung last sweldo mo hindi pa binibigay o yung benefits mo naipit na o nabinbin na yung papers. Kaya yung mga proseso para makuha mo ng karampatan mong pera ay hindi mo pa makuha. Kaya ngayon problemado ka. Ano? Nakita ko yan na parang you're just waiting for that money. You're waiting for that yes answer. You're waiting for that confirmation from someone. Meron kang hinihintay na mensahe o kaya kumpirmasyon kasi parang you just want to be secured parang gusto mo magarantiya na okay ang lahat, swak ang lahat, may panggastos ka dito, may pambili ka sa ganyan, stable ang lahat kumbaga. So ngayon naramdaman ko marami kang bills, Taurus, marami kang pambayad, kailangan bayaran ng ganito. Narinig ko meron kang ano ba tawag dito, meron kang hinuhulugan na parang I'm seeing due date or parang nakikita ko yung parang disconnection, something like that, parang hihilahin na o hatakin na, something like that. So may mga bagay na parang kung hindi mo mabibigay ngayon, problema ka na, no? Parang just I'm seeing someone living from paycheck to paycheck, no? Parang wala kang pang-ipon, iniisip mo worth it pa ba to? For some of you, nakita ko sa inyong karera, merong mga problema about sa coworker, ano? Parang either may chismis or may issue sa trabaho na parang nadamay ka ba? Parang ganyan. So parang iniisip mo paano ko to malalagpasan at paano ko mapapatunayan yung mga accusations against me ay hindi totoo at para hindi ka madamay dun sa mga negang mga coworkers. Nakita ko yan from you, nakita ko yan. But for some, nakita ko rito na may mga problema ka na kayang solusyonan, wag mo lang hahaluan ng overthinking. Taurus, medyo positive yung part na yun. Na parang, marirealize mo daw this month, hindi pala yun problema. Ino-overthink ko lang o ina-exage ko lang yung sitwasyon kaya para ang laki-laki niya masyado sa isip ko. Pero in reality, nung kinausap mo yung ibang tao, ay madali lang pala solusyonan, ay kaya ko pala. So, may mga bagay doon na ganyan. So, nakaka-apekto lang sa'yo yung fear mo, yung worry mo, yung stress mo. Hinahalo lang niya masyado yung problema to the point na akala mo ang hirap-hirap niya solusyonan pero kaya pala, no? That is something that you need to hold on to as your lingering energy. Kaya naman pala, ino-overthink ko lang o masyado ko lang ini-stress sa sarili ko. Kaya, may solusyon pala, madali lang pala, kaya ko pala to, no? So yung mga bagay na kailangan mo panghawakan ngayong buwan na ito. So ang yung full spread, basahin na natin. At the center, you have the Six of Pentacles. Si Six of Pentacles is about equal give and take.
Equal give and take. Hindi pwedeng lamang siya, hindi pwedeng lamang ka, o hindi pwedeng talo ka sa usapan. Kailangan pag-usapan nyo to. Kaya siguro, problema ka kasi parang sabi mo, yung ginagawa mo, yung nilalaan mo sa trabaho, sa pag-aasikaso ng isang bagay o sa iyong career, parang sabi mo, parang hindi pantay? Ba't parang hindi patas? Parang yung sweldo ko hindi sapat sa pinaghihirapan ko o yung binibigay kong effort, expertise, and time na dapat nabibigay ko sa ibang bagay, binubuhos ko dito, pero bakit walang paggalaw? Bakit wala akong makuhang good outcome? Bakit hindi ko ma-receive yung deserve ko ma-receive? Yan. Marami ka ng anxiety or questions about that. At pinaproblema mo ngayon, time na ba na bumitaw, time na ba to let go, time na ba to chase new things, marami ka mga iniisip na mga bagay na ganun. Kasi sabi mo, time na for me to get what I deserve. Okay? Kasi meron din mga trabaho sa inyo na parang lahat binibigay sa yung task, lahat ng task, responsibility, nag-overtime ka pa. Tapos parang sabi mo, hindi ito saklaw ng trabaho ko, hindi ito saklaw ng aking ginagawa, pero bakit ako gumagawa lahat? So ngayon parang sabi mo, it's time na to revisit the give and take. Baka dapat ibigay mo na sa iba yung ibang responsibilidad at hindi mo na sila sarili. Okay? Don't overextend yourself, Taurus. Huwag mo laging ibigay na available ka for work kahit na hindi mo naman nakaya, pero tanggap ka pa rin tanggap. Baka dapat bisitahin mo na yung patas. Yung patas lang, yung kaya mo lang para hindi ka naman problema. For some, nakita ko dito na you're waiting for that money talaga. Meron sa inyo parang either yung papeles talaga na bin-bin at yung problema mo kailan siya darating, merong mga padala, nakita ko yan, may padala sa'yo na naipit na o parang merong kailangang asikasuhin sa legal matters, kaya yun ang iniisip mo ngayon kung paano mo siya mababawi o paano mo siya makukuha sa kamay mo. For some, iniisip mo yung mga nangungutang, yan, may mga iniisip ka na pinautang mo, ayaw magbayad, tapos puro drama pa ang naging resulta, iniskandalo ka pa ganyan-ganyan. So ngayon iniisip mo, paano mo mababawi yung pera mo from someone na talagang ingrata o walang pakundangan kung ikay awayin o ikay guluhin ang buhay mo. Ikaw na ngayon nagpautang, ikaw pa yung ginaganyan, bibigyan ng problema. So ngayon nakita ko na may mga maayos na paraan. May mga ibang paraan how to maneuver this o paano to masolusyonan. Kailangan mo lang daw ibaba yung iyong takot, ibaba ang iyong worry, ibaba ang iyong stress. Magkakaroon niya na maayos solusyon. Narinig ko din, Taurus, na wag mo daw sikapin mo daw na wag ihalo sa solusyon yung emosyon mo. Okay? Because you're very emotional now. Probably sa inyo marami na ring sumasabog bigla-bigla yung galit o kaya naiinis, maiksi ang pasensya, maiksi ang pisi ngayon. So ngayon, sabi ng spirits mo, kalamayin mo yung emosyon para makuha mo yung solusyon sa mga bagay na ito at hindi lalong maging komplikado. There are proper ways, there are easier ways para makuha mo yung pera o yung bagay in your part because this is a card of receiving. So nakita ko na problema ka sa mga bagay na nire-receive mo. So nakita ko merong maayos sa paraan at wag mong haluan ng emosyon. Okay? Na 6 of Pentacles being clarified by the 3 of Swords. Yes. Like I've said, talagang sobrang painful na, sobrang disappointing na to sa part mo, at talaga namang parang nagsisisi ka na pinahiram mo yung taong to, nagsisisi ka, naglian ka ng tamang effort sa bagay na yan, nagsisisi ka sa mga oras na sinayang mo sa tao na yon o sa trabaho na ito o sa pangarap na ito na walang pinapatunguhan. Nakita ko yan for you, and sobrang painful na yung paghihintay mo at naka-apekto to sa mental health mo, sa peace of mind mo, naka-apekto na sa pang-araw-araw. Meron sa inyo hindi na makatulog, kakaisip kung paano makukuha yung pera na yan, paano makakamit na yung bayad o yung pag-aayos sa papeles para makuha mo na yung money na kailangan mo, no? Naka-apekto talaga sa everyday life mo. And you feel like nakita ko talaga na it's so painful. It's so painful. Kasi parang sabi mo, nagbigay ka lang, naging charitable ka lang. Ikaw na yung nagbigay, ikaw na yung naging mabait, pero in return ikaw pa yung ginawa na masama. At sobrang painful ito para sa iyo. Meron sa inyo nakita ko nahiwalay sa love life. Kaya ngayon yung finances ay medyo magulo. Medyo durog na nga yung puso mo with the relationship. Durog pa yung puso mo kasi hindi mo alam ngayon kung paano babalansehin yung kaperahan. Most especially baka nasa iyo napunta yung custody ng mga bata. So ngayon, sabi ng spirits mo, gagaan din yan. May solusyon tayo. At nakita ko rito sa pag-usapan natin later. In the area of what you want, you have the Emperor card. Gusto mong bumalik sa order yung buhay mo. Gusto mong bumalik yung control sa buhay mo na ngayon ay sobrang gulo, no? Sobrang watak-watak o sobrang ligalig ng buhay mo ngayon. Sabi mo, gusto kong bumalik yung tiwasay ng buhay ko. Gusto kong bumalik yung order, yung sistema ng buhay ko. Gusto kong panghawakan ulit ang buhay ko. Gusto kong bumalik yung balanse. Yan. Kasi parang sabi mo, ang dami-daming nanlilibak sa'yo, ang dami-dami mo kailangan bayaran, ang dami-dami mo kailangan asikasuhin. Pero dahil may hinihintay ka
You're waiting for this money. You're waiting for something na equal give and take from a negotiation or from a pag-uusap na parang bakit hindi ko nakuha yung outcome na hinahangad ko. Most especially pagdating sa pera. No? Ngayon sabi mo, gusto ko makahanap ng solid na paraan. Gusto mo maging wise this time to find the right solution to get this money or to get this sagot sa mga problema. Sabi mo, gusto ko maging matapang ulit. Gusto ko maging palaban. Gusto ko mahanap yung solusyon. Gusto ko makahanap ng tamang solusyon. Yan. Pero sabi mo, bakit ganito? Bakit ganyan? Hindi ko magamay. Hindi ko mag-grasp kasi ang dami nangyayari. No? Yung mga inaasikaso mo na dapat mo makuha pero bakit hindi mo makuha this time? Kaya you feel weak. You feel so weak. You feel so hopeless and helpless. Ano, Taurus? Pero sabi ng spirits mo, merong tapang ka eh. Meron ka dapat pagdesisyonan na kailangan mo harapin. Taurus, meron kang dapat pagdesisyonan whether or not you need to talk to them, parang harapan na sit down and talk to them na wala nang paligoy-ligoy, get to the point, sabi mo, itong problema ko, ito ang pera ko, paano ito sosolusyonan? I'm seeing a very powerful man, whether barangay chairman ito, napapagitna sa inyo para makuha mo na yung pera mo, para magkaroon na ng initial talk at magkaroon na ng solidifying security na, oy, magbabayad ka na, itong araw na kailangan mong bayaran, meron tayong pag-uusap, sumunod ka, parang ganyan. So, this person, the emperor here, pwedeng boss or someone in authority, pwedeng baka police or someone that will help you get things in order. Okay? So, kung kinakailangan mo na Taurus ngayon na dalhin na siya sa barangay o dalhin na yung otoridad para magbayad na siya totally sa'yo at mawala na yung mga painful mo nararamdaman kasi it's getting so much for you. Parang for so long, nakakaharang siya sa happiness mo, naapektuhan na yung pang-araw-araw mo. So, kailangan mo to ng someone na to. Someone who is very authoritative at meron isang salita at meron paninindigan na makakatulong sa'yo para makuha mo ng karampatang for you. If this is all about illegal money, na parang for inheritance or pera na binbin from your SSS or something like that na parang kailangan mo na makuha this time at ito yung inaasahan mong pera from someone, kailangan mo na mag-seek ng help either from someone sa from someone doon sa agency na yon or someone from a very powerful authority na bibigay sa'yo ng tulong, whether lawyer or someone from government na makatulong sa'yo para makuha na yung pera na yan, makuha na yung benefits na yan. Okay? But nevertheless, Taurus, probably nanggaling din to sa'yo. Kailangan mo ng palakasin ng loob mo, palakasin ng sistema mo, kayanin mo, be strong. Okay? Be strong and get this in your order. Ngayon, kailangan din daw ng disiplina in your part. Disiplina in a sense na kailangan everyday gagawa ka ng paraan, gagawa ka ng hakbang consistently para matapos ng problema na ito. Everyday mo gawin, everyday mong lakarin, everyday mong buhisiin, parang it's now or never. Gawin mo na siya ngayon. Maganda na maghirap ka ngayon, kakaasikaso para matapos na siya. Okay? Para makuha mo na yung deserve mong para sa'yo. Okay? The Emperor card, nakita ko rin dito parang may sweldo na hindi na ibigay o meron kang, akala mo ito lang yung sweldo mo pero nung tinanong mo sa isang lawyer o nung tinanong mo sa agency o tinanong mo sa isang expert, bigla sabi sa'yo, uy, maliit yung kinakuha mo sweldo, dapat yung sweldo mo ganito. So, sobrang painful nun para sa'yo na niloko ka o inisahan ka na dapat nakuha mo pala yung ganitong kalaking pera pero hindi mo siya nakuha before. Pero ngayon, talaga meron tutulong sa'yo, someone powerful, authoritative, that will help you to bring back order at para mawala na to anxiety mo. Or ikaw mismo talaga kailangan laksan mo ang loob mo para makuha to. Okay? The Emperor cards being clarified by the Emperor card. Wow. Emperor card, clarify niya sarili niya. Ibig sabihin talaga, this time around, magkaroon ka ng tapang na lakarin ito. At sigasig. At talino, kailangan mo maging wise in every step. Hindi pwedeng Taurus, susugod ka na lang doon bigla at kukunin mo yung para sa'yo, kukunin mo yung bagay na deserve mo makuha. Hindi pwedeng sugod ka lang sugod. Kailangan mo ng someone as your mediator. Someone as your tao sa gitna. Siya yung middleman na magiging cross mo, magiging tulay mo patungo sa kabilang tao na kailangan mo makuha yung para sa'yo. Siya yung magiging gabay mo para magawa mo yung tamang paraan. Pwedeng expert o bagay, chairman, pwede rin ganyan. So, i-clarify pa natin si Emperor Carius, hindi pa ako satisfied sa area of what you want. Ngayon sabi ng spirits mo, lakarin mo na, maging matapang ka naman. Huwag mo na hayaang ginaganyan-ganyan ka. If it's yours, okay? Ask for updates, have a discipline to really work on this at sipagan mo ang sarili mo na gawin yan everyday, lakarin mo, okay? The Emperor cards being clarified by the King of Cups. Yan, like sabi ko sa iyo, di ba? Hindi pwede susugod ka lang doon, sasabog ka doon at magsisigaw-sigaw ka doon. Kailangan kalamayan mo pa rin ang puso mo, okay? Be smart, emotionally matured, Taurus. Ito, panghawakan mo to. Kailangan
wag sasabog ang damdamin. Alam ko, deserve mo yung perang yan. Alam ko, sobrang durog na yung puso mo at sobrang painful na kakahintay. Pero kailangan talaga, relax lang. Kalamayin mo ang puso mo. May mga diplomatic ways. Yan. Kailangan idaan mo daw sa diplomasya. Maging professional ka pa rin at magkaroon ka pa rin ng puso. I-keep mo daw ang balanse mo kasi baka mamaya sumabog ka at mawala yung balanse mo. Lalo lang maging komplikado ang sitwasyon. So make sure, relax lang, cool ka lang, daanin mo sa maayos na paraan yung pakikipag-usap para makuha mo yung mga bagay na kailangan mong kunin na deserve mo ngayon, and talk with a lot of ease. Relax. Cool ka lang para makuha mo yung desired mong kunin. Okay? Be cool, be wise. In the area of what you need, you have the Two of Cups here. Yes, clear communication ang kailangan mo ngayon. Taurus. Yan ang yan ang representasyon ng Two of Cups here. Sinasabi ng spirits mo, you need the clear communication para makuha mo yun sa'yo. Kung ito man ay pautang, kung ito man ay mga pera na bin-bin na kailangan mo makuha at ngayon pikon ka na kasi sobrang painful ng paghihintay, ang dami na mo inasikaso, pabalik-balik ka na. Lahat daw ng bagay ay matadaan sa mitino at maayos sa pag-uusap. Para makuha mo yung panig niya, makuha din niya yung panig mo, saan ka nanggagaling at saan din siya nanggagaling. Okay? Para at the end, sa dulo nito, makuha mo pa rin yung para sa'yo. Okay? Para hindi komplikado, para hindi magulo, para hindi mahirap. Para lang hindi ka mahirapan, huwag mo ihalo yung emosyon mo. Have a clear communication. Okay? Malinaw at maayos na usapan. Communicate, makipag-usap ka, daanin mo sa tiyaga ng usap at maraming pasensya at malawak na pangunawa para makuha mo pa rin yung para sa'yo. Okay? The Two of Cups here is being clarified by, o dalawa, kunin natin. The Five of Wands and Six of Swords. Yes, Five of Wands all about conflict, or it's all about awayan o kaguluhan or drama or hindi pagkakaintindihan. Talagang gulong-gulo na, parang buhol-buhol na nakita ko ito with the Five of Wands. Kaya importante talaga na clear communication. Sabi ko sa iyo, malinaw na usap. Hindi pwedeng nami-misinterpret ka, hindi pwedeng nami-misinterpret mo siya, tapos bigla kang sasabog, bigla din siya sasabog, tapos naligaw na yung usap, nauwi na sa ibang bagay, nauwi na sa awayan o sa laitan, ganyan. So ngayon, sabi ng spirits mo, have a clear communication. Dapat malinaw sa isip mo yung sasabihin mo, at ganoon din siya, inuunawa mo siya, inuunawa ka rin niya. Kailangan malinaw, pantay, nag-meet kayo halfway, kumbaga. So, clear ang mind mo, clear ang setting, maging wag buhol-buhol ang sinasabi, wag buhol-buhol ang train of thoughts, kailangan malinaw ang atake mo para malinaw mo ding makuha yung gusto mo. And also with the Six of Swords, para daw dire-diretso na yung patungo mo sa calmer waters. Okay? Learn to move on na after this. Okay? Pag napag-usapan na, nakuha mo na yung gusto mo, wala nang pahabol pa. Kailangan mag-move on kayo pare-pareho. Okay? Kailangan ngayon reach for the calmer waters. Malapit mo na makuha yung katiwasayan sa problema na ito. Kaya kailangan talaga malinaw ang pag-uusap, malinaw mo rin sasabihin, walang halong emosyon. Just go with it. Go with the matter, go with the subject matter, tumbukin agad na walang paligoy-ligoy at walang haluan na kung ano-ano para malinaw ang usap. Okay? Para makadire-diretso ka na daw sa calmer waters, sa katiwasayan ng buhay. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Knight of Swords. Pinipilit mo kasi ngayon, no? Pinipilit mo makuha yung resulta. Minamadali mo na. Gusto mo na matapos. Nakita ko yan. Parang you're rushing things. Atat ka na, napipikon ka na, naiirita ka na kasi hindi mo siya makuha-kuha. Itong bagay na to na minimithi mo from your money, from that job, para sabi mo, deserve ko to makuha, bakit di ko makuha, hindi pantay, hindi patas, no? Ngayon sabi mo, I want to get what's mine. I want to get what's mine, kaya minamadali mo, pinapuwersa mo na. Kasi nakita ko, kailangan mo na, no? Baka may kailangan kang bayaran, baka may kailangan kang hulugan, or talaga for paying the bills, or for paying the needs of the family. Kaya minamadali mo. Kasi sabi mo nga, deserve mo naman yan eh. Pero nakita ko rito na, relax ka lang, Taurus. Kasi tinan mo to, pinapuwersa niya yung kabayo to charge forward, kahit na hindi siya nag-iisip masyado, o kahit na minamadali niya kasi eh. Minamadali niya yung proseso, kahit na minsan kailangan mo talagang to tell yourself, uy, hinay-hinay. Let the process go. Let the process flow. Hindi mo kailangan madaliin yung mga bagay na may karampatang oras, may karampatang panahon. Okay? Ngayon, calm down. Taurus, calm down. What you deserve is yours, pero wag mong mamadaliin, especially pagdating sa pera at career mo. Alam ko, ginagawa mo ang lahat, pabalik-balik ka doon, lahat ginawa mo na, pero unti-unting nadudurog ang puso mo, unti-unti ka nawawalan ng pag-asa na mapupunta pa ba sa'yo yung desired mong outcome. Pero sabi ng spirits mo, minamadali mo kasi. Okay? Kaya parang feeling mo walang nangyayari kasi minamadali mo yung proseso. Yun pala mahirealize mo, tama lang pala yung proseso na to, masyado ko lang palang minamadali lahat. So ngayon, take your time. Pag-isipan mo na mabuti bago ka kumilos, okay?
Um, kaya ka na problema, kaya ka na stress, kaya iniisip mo yung overthinking na baka, hala, baka hindi para sa akin yung hala, wala na pala. Kasi minamadali mo. Parang hayaan mo lang daw na mag-flow siya. Siguro next week pa ang ano, next month pa. So ngayon, kalmahan mo lang ang puso mo. Hindi porket wala ka nakikitang resulta, hindi porket wala ka nakikita na development, eh wala na agad. Kaya bigla-bigla, ay bilisan natin. Tawagan mo na, sabi mo bilisan na. So kakamadali mo, lalo na complicate, lalo ka nai-stress, lalo ka nahihirapan. Okay? The Knight of Swords is being clarified by, sabi ito, huwag mo madaliin. Kakamadali mo, baka mamaya makaligtaan ka, lalo pang mahirapan ka. Okay? The Knight of Swords is being clarified by the Moon card, yes. Kaya ka nagmamadali kasi may mga bagay kang hindi naiintindihan. O may mga bagay kang unknown or uncertain na parang sabi mo, hala, baka hindi tanggap, baka mag-fail ako. Tawagan mo nga, itanong mo na, check mo na, baka okay na, tawagan mo. Sabi, ay, hindi sumasagot. Ay, tawagan mo ulit, alamin mo. Dahil hindi mo alam yung isang bagay, dahil unknown sa'yo yung isang outcome or development, minamadali mo yung proseso. To the point na, baka mamaya, sumakit ang ulo mo, sumakit ang batok mo, maapektuhan. Kaya hindi ka makatulog eh. Kasi you want the answers now. Kasi parang feeling mo kapag nalaman mo yung answers, okay na. Pag nalaman mo yung answers, relax ka na. Pero hindi mo dapat mong maintindihan na things take time. At may tamang proseso, may tamang oras para sabihin sa'yo at mahantad sa'yo yung magandang resulta. So ngayon, kalmahan mo ang sarili mo, trust the process, have faith in your goals, have faith in yourself, and most especially, have faith in God na yung mga bagay na gusto mo darating at the right time. At the right time, at the right moment. Ang sayo ay sayo. Okay? Malinaw yan sa'yo, Taurus. Ang sayo ay sayo. Take the time to process and huwag mo mamadaliin. Okay? In the area of your near future, you have the King of Swords. Yes, ngayon malawak na sa isip mo. Okay? In the near future, malilinawan ka na din sa wakas. Malilinawan ka na sa proseso ng mga bagay na para sa'yo at kung paano mo siya kukunin. Hindi mo kailangan madaliin. Alam ko, heartbreaking kasi siguro baka kailangan mo. Ngayon sabi ng spirits mo, kalmado ka lang. Be discerning. Ask if you must. Alamin mo yung katotohanan, pero at the same time, kalmado ka lang. Nakaupo ka dito doing the right thing, okay? Doing the right thing, doing the right process, pero malinaw sa isip mo yung bawat step. Okay? Para mawala ang anxiety, para mawala ang takot, para mawala ang overthinking, kailangan malinaw sa'yo lahat, bawat hakbang. Okay? Kung hindi malinaw siguro sa ngayon, sige, tawagan mo na, alamin mo, ask them. Karapatan mo naman itanong yan. Pero kapag nalaman mo yung sagot, halimbawa sabihin nila, ay sorry po, wala pa po Taurus, relax ka lang, papalapit na, meron akong ibibigay sa'yo, wait lang. So, sit down there and wait. Okay? Nakuha mo na yung sagot eh. Nakuha mo na yung karampatang sagot para sa'yo. So ngayon, ang panghawakan mo yung sinabi sa'yo, panghawakan mo yung pangako sa'yo. And dapat doon clear ang mind mo sa kung anong hangganan at ano yung limitasyon na paghihintay. And then act on it. Ang mahalaga ngayon, malinaw sa'yo. Okay? The King of Swords, i-clarify natin. Nakita ko rin dito na Taurus na magsilbi daw to sa'yo na lesson. Okay? Na aral. Magsilbing aral ito para next time, hindi mo na ulit nanasin pa itong mga bagay na to. Okay? Pagdating sa iyong pera, pagdating sa iyong career, alam ko masakit sa ulo yung mga taong hindi nagbabayad o pagdating sa iyong karera na parang walang pag-alagwa, naghahanap ka ng resolution, nagmamadali ka para makuha yung resulta na gusto mo, pero ngayon, kalmahan mo lang talaga, okay? The King of Swords being clarified by the Chariot card. Yes, dahil matalino ka na ngayon, dahil alam mo na sa isip mo, kampante ka na, at saka very, very secured ka na. Na what's yours is yours. Yung gagawin mo lang na karampatang effort at action, enough na yon. At bahala na si God ibigay sa iyo yung deserving mong makuha. Ginawa mo naman lahat eh. Ginawa mo na lahat. Kaya huwag ka nang matakot. Huwag ka nang mangamba. What's yours is yours. At aabante yan moving forward. Okay? Pasulong ka na. Paabante ka na. Ready ka na to leave something behind. At umaangat ka na. Sa trabaho, sa negosyo, o sa kapirahan mo. Nakita ko rito na huwag uurong. Huwag uurong sa laban, huwag papadala sa takot, okay? Kung ano man ang mangyari sa iyo in the near future. Halimbawa, may bagong trabaho, may bagong aasikasuhin, may bagong project, may bagong opportunity. Harapin mo siya with a clear mind and with a decisive power. At dire-diretso ka. Huwag ikaw yung parang urong sulong, ay hindi ako ready, ay hindi pa ako handa, sorry, ayoko niyan. Kaka-atras mo, kakahindi mo. Sayang ang swerte. So, make sure, move forward with correct mindset, with talino at wais na pag-iisip, okay? In the area for challenge for the month, pagdating sa inyong pera and career, you have the King of Pentacles. Sabi ng spirits mo, ang magiging challenge mo ngayon, alam mo, pagiging sigurista. Sigurista, praktikalidad. Dapat yung gagawin mo yung kaya mo lang. Huwag ka masyadong overboarding o huwag ka masyadong tumalon for the next 10 steps. Okay, halimbawa,
sa negosyo. Ang kaya mo lang naman ilaan for the capital mo ay 10K. Pero sinobrahan mo sa mga, hindi, gawin 15K para marami akong products dito, para marami akong supply, ganyan-ganyan. Pero hindi nabenta agad dahil sinobrahan mo eh. So make sure, yung kaya lang, yung practical lang ngayon, yung doable, attainable, workable. Yun ang challenge sa'yo. Challenge din sa'yo ng Spirit Guides mo, yung paglabas-pasok ng pera, Taurus, ha? Baka masyado ka nagagasta, o baka mamaya masyado kang may nilaanan kang pera ngayong buwan na ito, baka masyado ka naglabas ng pera, tapos yung in-invest mo hindi bumalik. Okay, so sabi ni Spirit Guides mo, maging wise ka, maging sigurista ka, at maging matalino ka sa paglabas ng pera mo. Okay? Hindi pwede bigay ng bigay or gastos ng gastos. Hawakan mo yung finances mo, okay? Be smart when it comes to your money. Sa negosyo naman, sabi ni Spirit Guides mo, dapat daw nakatutok ka dyan. Hindi pwedeng iaasa mo daw sa ibang tao na hahawak siya ng iyong negosyo. Kailangan ikaw daw nakatutok, hands-on ka. When it comes to your trabaho, nakita ko rito na, yes, paangat ka naman, pero this time around, maging para sabi, based in reality daw ang iyong expectations. Hindi pwedeng, ito yung pangarap ko. Bukas milyonaryo na ako. Tumalon ka kaagad without checking your reality. Ano ba yung tamang hakbang mo para maging milyonaryo ka kaagad? Dapat nakabase daw yun sa realidad. So ngayon, yung mga next plano mo, yung next vision mo para sa trabaho mo o sa pangarap mo o sa negosyo mo, dapat naka-base in reality. Yung tangible, yung kayang-kaya mong panghawakan, kayang-kaya mong gawin. Okay? Do what makes you feel like bukas kaya ko tong simulan. Bukas kaya ko tong hakbangan. Kayang-kaya ko to. Hindi yung tatalong ka na, bukas kailangan private jet agad ako. So paano yun? Paano mangyari yun? So do something that is doable, okay? The King of Pentacles being clarified by Five of Cups, yes. Kalimutan mo na yung mga bagay in the past. Ngayon, sabi ng spirits mo, learn to move on and chase new opportunity. Ngayon, sabi mo, parang gulong-gulong isip mo, no, yung hinihintay mong pera, hindi dumating, sobrang heartbreaking na. Sabi ng spirits mo, pagdating sa kaperahan mo, iwanan mo na yung mga nangyari in the past. Learn to forgive, learn to forget, and also matuto ka dun. Okay? Matuto ka para pag niyakap po tong bagong mga opportunity here with the Two of Cups here, alam mo na galawan pagdating sa pera, pagdating sa karera. Hindi ka na ulit masaktan tulad ng nangyari before. Yung mga bagay na pinagkait sa'yo, yung mga bagay na dapat deserve mo makuha na hindi mo makuha na mabilisan, ngayon maging gabay daw yun sa'yo para sa mga bago mong gagawin na kaperahan mo. Na alam ko na yung ganyan ugali, maano ko dyan, may ipit ako dyan. Alam ko na yan, mahuhulog lang ako dyan. Hindi na yan. So magiging matalino ka na, magiging wise ka na. Yung nangyari in the past, hayaan mo na, kalimutan mo na, forgive yourself sa mga nangyari before, and ngayon, i-apply mo lahat natutunan mo doon sa mga bagong bagay. Okay? Very, very powerful lesson for you moving forward. Clarify natin sa iyo ang mga challenges mo for the month para diretso mo matagumpayan ang buong August pagdating sa iyong pera and career. You have fear. Itapon ang takot. Kaya para makaabante ka na, mag-grow na yung career mo, mag-grow na yung pera mo, huwag ka matakot, okay? Itapon ang takot, walang mararating pag puro takot, okay? Now, the message change. I-accept mo yung change sa buhay mo, most especially sa mga bagay na nakuha mo. Natuto ka na before. So, change the way you view money. Change the way you view your career. Kung may mga bagay na pinagkait at very, very unfair para sa'yo, ngayon, yun na maging gabay mo para sa mga bago mong yayakapin na, alam ko na yan, si boss na yan, ganyan din yung dati kong boss sabi daw may bayad daw yung hazard pay o may bayad daw yung overtime pero wala naman, narinig ko na yan. Ngayon, magiging matalino ka na. Yayakapin mo na yung mga bagong bagay gamit yung gabay sa mga nakapanakit sa'yo. Kaya, accept the change at i-apply mo na yung change sa buhay mo this time pagdating sa pera at career. Another message of blame. O tama daw sisihan. Tama na daw yung sisihan, yung paninisi o pagtuturo, pointing fingers. Tama na yun, i-accept mo na yun. Naging pagkakamali mo doon, take accountability. Okay lang na i-admit na nagkamali ka kasi pag in-admit mo na nagkamali ka at ikaw yung nagkulang doon nagsisimula yung pagbabago. Pagbabago sa buhay, pagbabago sa career, pagbabago sa kaperahan at paghawak mo sa mga sitwasyon mo. Okay? Accountability, okay lang yan. Take the blame, take the fault. At ito yung pagkakataon mo na ayusin ulit ang buhay mo. Okay? Especially here, with the area of your fortune, you're the Queen of Wands. Lakas ng loob, tiwala sa sarili, self-esteem. Kailangan mo yan ngayon. Okay? Nadala ka na sa past, nadapa ka na doon, marami ng mga bagay na nagpalugmok sa'yo. Pero ito ang pagkakataon na bumangon ka, take back the order in your life, especially here with the Emperor card, tapangan mo ang sarili mo, ibalik mo yung hustisya, idiretso mo ulit yung buhay mo with order, with sistema, at kalmahan mo lang, relax lang. Huwag mo madaliin ang sarili mo. Wala naman tong race Hindi naman to race to be successful agad-agad. Kailangan ngayon nagsisimula ka ulit. At sa pagsisimula mo sa adjustment period, sa pag-angat ulit ng buhay mo, kailangan mo maging matapang. Pagkatiwalaan mo yung talent mo, pagkatiwalaan mo yung sarili mo na magagamit mo siya, makakamit mo siya, at malalagpasan mo siya.
Sabi ng spirit guides mo, yung mga tao sa paligid na naysayers o mga nililibak ka, mga bashers mo, no? Wag mo na isipin daw this time yung sasabihin ng ibang tao. Work on yourself, on your happiness, on what makes you feel complete, sa mga bagay na gagawin mo this time. Focus ka lang sa sarili mo, hayaan mo ng ibang tao. And bring back the confidence in your life, okay? The Queen of Wands is being clarified by, nakita ko rin dito na parang magkaroon ka doon ng malinaw na vision sa future. Kung saan ka pupunta at maging confident ka na gawin yun. Okay? The Queen of Wands, ayan, tumalon, is being clarified by, dalawa pala sila. The Eight of Cups, yes, walk away confidently. Walk away confidently on something na sobrang painful na. Okay lang yan. Umalis ka, taas noo, gawin mo yan. Kasi para sa kalayaan mo yan. And give yourself the gift of a new chance. Because Six of Cups is like a detour, redirection, turn around, no? Kung talagang hindi na gumagana itong mga bagay na to, pilit mong hinihintay yung mga bagay na deserve mo, pero wala pa rin, sobrang painful na. Learn to live. Live behind confidently, with a lot of passion, with a lot of confidence. Talagang matibay na loob mo. Aalis ako dito, sabi mo, hahanapin ko sa ibang lugar, hahanapin ko sa ibang bagay, yung magkapakompleto sa akin. So let the universe give you that gift. Okay? Nakita ko rito, dadaling ka rito sa mas maayos trabaho, mas maayos na lugar, at mas kampante at saka secured na trabaho at kaperahan. Nakita ko yan for you. Congratulations. In the area of divine messages, huwag ka daw matatakot na sumugal. Okay? Kung nadapa ka ngayon at kung napagod ka at nahirapan ka at sobrang pagkadurog na puso mo, sabi ng spirit guides mo ha, ito ang divine message sa'yo, huwag na huwag kang matatakot at huwag na huwag kang mahihiya o huwag na huwag kang maiilang na magsimula ulit. From zero, okay lang yan. Start over ka ulit, pumunta ka ulit sa ibang lugar at doon ka magsisimula sa ibang trabaho, sa ibang career, okay lang mag-start over basta makaalis ka lang from something painful. Lagi mong piliin ang kaligayahan mo, piliin mo ang peace of mind mo, piliin mo lagi ang dignidad mo at ang iyong sarili. Pag nararamdaman mo, nahatapakan ka na doon, nararamdaman mo na hindi na para sa yun, always take into consideration to start over. Hindi masama yun, hindi mali yun. Okay? Kung ito yung mga pagkakataon na isugal na isang bagay, go push. Karapatan mo yan at para sa iyo naman yan, para sa growth mo, okay? The full cards being clarified by the Ace of Swords. Yes, magkaroon ka ng kalinawan na somewhere else kaya ko magtagumpay. Be clear in your mind na meron kasi sa inyo nagkakasya o nagsusumiksik sa isang trabaho kahit maliit ang sweldo o maliit ang kaperahan. Kasi sabi mo, ay baka hindi ko kaya doon, baka hindi ko kaya pumunta sa ibang lugar, baka hindi ko kaya umalis dito, nakakatakot umalis dito. Sabi ng spirit mo, have the courage to start a new thing, sumugal ka sa buhay, get out of your comfort zone at dapat malinaw sa iyo na kaya mo yan. Have a clear in your mind and also kayang-kaya mo daw magtagumpay dito. Lagi mo isipin nyo, kaya ko magtagumpay dito, I can do this on my own. Okay? That is your divine messages. Ang outcome mo pag-usapan natin, bigyan mo na kita ng money cards, okay? Tungkol sa iyong money and career, ano ang dapat mong alalahanin daw this time, okay? Una-una, you have public face, follow your heart. Yes, follow your heart talaga. Become who you want to be, earn a reputation. Yes, pag talagang inaapak-apakan ka na doon, parang feeling mo you need to move on, move on. Okay? Follow your heart. Kung ano yung magpapasaya sa'yo. It's okay to be yourself. Okay? Another message, you have partnership, joining forces with business partners for win-win cooperation. Prioritize your connection. Especially here, may mga ugnayan, may mga communication. Sabi ko sa'yo, di ba, kailangan malinaw ang communication, malinaw ang pag-uusap para maging solid at bold at solidifying ang ugnayan with other people. Pwedeng business partner or boss or co-worker. Okay? Another message, you have authority, take on the role of a leader. Yes, a leader, emperor. And enjoy, everyone will respect you. Kailangan doon ibalik mo yung control sa buhay mo para irespeto ka doon ng ibang tao at makuha mo yung talagang order at respeto nila at be the emperor, be the leader of your life. Okay? Ikaw daw ang humawak sa buhay mo. Hindi ka sunod-sunuran sa ibang tao. New beginning. Yes, ito yun, new beginning. You will start a new job and life. Clean sweep over, hit the reset button. Yan, sabi ko sa'yo, di ba, hindi masama magsimula ulit. So, kung kailangan maghanap ka ulit ng bagong trabaho, bagong lugar, bagong pagkakapirahan, go push. At doon daw unti-unting lilinaw ang isip mo. Another message of celebration. Yes, kick off the party activities. Have a great time. Plan for joyful future. Yes, napakaganda to for you. A joyful celebration ay makukuha mo this time. Congratulations para sa'yo, Taurus. Okay? Ang outcome mo, wait lang, bigyan mo na kita ng fortune cards. Unang-una, November, meron daw milestone na makukuha mo November when it comes to your money and career. Another message of 4-leaf clover. Yes, great fortune and
magandang kapalaran pagdating sa November. Congratulations. Another message, you have horse, short journey. Meron ka daw maikling paglalakbay. Yung paglalakbay na yan, baka lilinaw ang isip mo dyan, gagaan ang pakiramdam mo, para alam mo yung next thing na gagawin mo moving forward. So, if you need to take a vacation o maiksing biyahe, go push. Another message of boot, increase your efforts if you want to achieve your goal. Yes, ngayon, maging masigasig pa daw, tapangan mo pa, go push pa para makuha mo yung magandang outcome desire mo, okay? Ang outcome mo pag-usapan natin, Taurus, pagdating sa iyong pera and career, but first, ihanda mo na ang yung isang tanong, isang sagot, okay? Ang outcome mo, Taurus, for August pera at karera ay ang wow, 7 of Wands. Defending yourself, proving yourself to them na this is the right way moving forward. Nakita ko rito na tatapang ka na, lalakas na loob mo, ipagalaban mo na talaga yung para sa'yo, especially here with the Six of Pentacles talaga sabi ko sa'yo, may darating yung dapat, yung deserve mo makuha mo kasi you defended yourself. Pinuntahan mo, pinutunayan mo sa kanila, kailangan ko po makuha yan, I deserve to get that, this is my money, this is my papers, yung career, makukuha mo ng karampatang para sa'yo na bin-bin na pera, ganyan. So, now, you're proving to everyone that you deserve your spot there. No, wala nang takot, wala nang alinlangan, wala nang duda, wala nang overthinking because what's yours is yours. Kahit anong mang sabihin ng ibang tao, kahit anong gawin nila, mapoprove mo sa kanila at madedefend mong mabuti yung posisyon mo at yung lugar mo. Okay? Nakita ko rin dito na magkakaroon ka na ng harang against other people na very toxic o mga tao na very invasive na of your privacy, lagi nangingialam, ganyan. Ngayon haharangan mo na sila. Ngayon parang bibigyan mo na ng space against them kasi sabi mo enough is enough, I'll be doing things on my own, i-build ko yung buhay ko paakyat pero hindi na kayo makapasok sa buhay ko, enough is enough and I'm done proving myself and ngayon paakyat na ako. Nasa taas ka ngayon, no? You're on the top of the world. Congratulations sa'yo, Taurus. Siyempre, pag nasa taas ka, maraming inggit, maraming mga nagdududa, maraming mga gagawa ng chismis, pero ikaw, secured ka, yung position mo na yan. At pangahawakan mo yung position na yan for a very long time. And wala silang magagawa, hanggang inggit lang sila sa'yo. Okay? Kaya ngayon, importante talaga, Taurus, maglagay ka ng bakod. Okay? The 7 of Wands rather is being clarified by the Magician card. Yes, kaya mo to, magagawa mo to. The change you want in your life, you can do it. Very, very doable. Ma-manifest mo na yung mga bagay na gusto mo sa buhay. You're on the top of the world, proving yourself to them, at ikaw ang nagwagi. So, congratulations, Taurus. That is your August pera and career. Congratulations. Napakaganda. Dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Taurus, close your eyes and concentrate on that one question. Mabilisan lang to. Spirit guides, Holy Spirit, bigay kay Taurus ang sagot sa kanyang tanong. You have 1 and you have 2. Bigyan din kita ng angel spirit guide because your angel ngayon, inastabi mo ngayon, ay binibigyan ka ng clarification para sa question mo. Ginagabayan ka niya. So, thank your spirit. Thank your angel guide, okay? You have 1 and you have 2. Okay, Taurus, open your eyes. Inhale. And exhale. The answer to your question is you have Page of Cups upright, you have the 3 of Cups in reversed, you have It's Up to You, and you have Peaceful Resolution. Okay, sabi ng angel mo, binibigyan kanyang kalayaan tungkol sa question mo. Ikaw daw ang bahala, sabi niya. It's up to you. Ikaw daw ang mag-decide kung ano yung what makes you feel good and what makes you feel na ito yung tamang gawin with regards to your question. Pero sabi niya, magkakaroon ka daw ng peaceful resolution. Either matatanggap mo daw yung outcome sa question mo at magiging bukal sa puso mo yung pagtanggap sa kahihinatnan. So ngayon, kaya sabi niya, it's up to you kung paano mo tatanggapin yan. Ay, yakapin mo ba o iwanan mo o i-reject mo. It's up to you. Medyo may freedom ka daw ngayon base sa yung angel na gawin yung gusto mo. Sabi naman ng spirit guides mo, lawakan mo daw yung isip at puso mo sa mga posibilidad. Hindi pwede daw nakasara sa'yo yung isip mo sa ginagawa mo pertaining to your question. Hindi pwedeng ito ang question, ito sagot, yan lang ginagawa mo. Be open daw. Open to a lot of possibility. Okay? And also, enjoy life. Masyado ka daw nagkaseryoso dyan sa ginagawa mo sa question mo. So ngayon, learn to have fun, relax, cool ka lang, huwag mo dibdibin para mahanap at maging malinaw sa isip mo yung next big step mo. Okay? So ngayon, it's up to you. Magkakaroon ka daw ng peaceful resolution, pero i-enjoy ang life pertaining to your question. Gaanan mo lang, huwag dibdibin, and maghanap ka pa ng ibang possible outcome. Lawakan ng pangunawa, lawakan ng imahinasyon, lawakan ng isip pertaining to your question para matanggap mo yung magiging resulta niyan. Okay, Taurus? That is your answer to your question. Hopefully po nakaresonate ka. Ito rin po yung August pera and career. Sa po kayo nakaresonate, sa po kayo nakarelate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo, Taurus. I love you. This has been James for James Arrow PH. God bless everybody.